ng kahit 5. Kasi syempre ang hirap ng buhay doon, napaka-importante sa kanila nung kahit magkano yun, iniipon nila yung para padala sa Pilipinas eh. Sabi ko nga, dati yung nag-OFW ko, honestly, namumulot ako ng mga plastic bottles sa yung mga in-can na soft drinks. Iniipon ko yun pa sa isang buwan. Tapos ibibenta ko yun. Nakaka 4,900 ako ng wow! buwan. Tapos dinadagdag ko yun para may padala sa lola ko. Kaya sabi ko, yung perang binabayad nila para makita kami, wag na. Sabi ko gano'n, maganda. Kaya nga tayo nagpapasalamat sa totoong pagpapasalamat. Dapat libre yan. Eh, nagpunta kami doon. Eh po, ginawa namin doon para makakita. Ayun. Hindi ikaw na ang bagong hero. Hindi po. Hindi pa. Actually, sa FPJ's anniversary concert po sa Araneta, originally po, may bayad yon. Sabi ni Coco, hindi ako mag-show pag magbabayad ang tao. So, hindi for public. Nasunod siya. Okay, Dom, are you good? Yes po. Okay. Si Tito Pablo, I think has something to ask. Tito Pablo Tariman. Alam lang napakinggan kanina. Anyway, Iyak si kung Papa. paano mo maalala ang 2016? Looking back. Isa pong napakagandang taon po talaga sa akin to. Kasi hindi ko naman na-expect na talagang tatakilikin ng mga manonood ang FPJ sa probinsyano. Which is sobrang nakakatuwa dahil binless ako ni Tita Susan na gawin yun. Tinutulog niya sa pinagkatiwalaan niya ako. Plus, sabi ko, sa huli na lang ng taon, pinagpala pa niya kami ni Vice na maging successful din yung the Super Parental Guardians. Kaya sabi ko nga, dati naman gumagawa ko ng pelikula, hindi naman ako naghahangad kung paano kikitain. Basta sa akin, alam ko maganda yung pelikulang ginawa ko at na-appreciate ng mga manonood. Pero sabi ko ngayon, nung ginawa ko itong movie to, alam ko yung purpose ko, sabi ko ngayon. Kasi sa hirap ng pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon, sabi ko, alam ko yung kailangan nila eh. Una, ma-inspired sila. Pangalawa, mapaligaya mo sila kahit sa ilang oras lang. Kasi sa hirap ng pinagdadaanan natin, alam mo yung napatawa mo sila, tapos nakapagbigay ka ng moral values sa kanila sa pamamagitan ng gabi-gabing pagpapalabas ng FPJ sa probinsyano, malaking tulong na yun. Kumbaga sa kahit ganung pamamaraan, nakakatulong tayo sa ating mga kapwa. Ayun po. Yeah, thank you po. Palagay mo nung nagawa ng dalawang bata sa teleserye at saka sa huling pelikula? Malaki po. Kasi po, sabi ko nga, yung mga batang yun, si Onyok sa si Aura, napaka-talented po talaga nila. Pero nung nakita ko po sila talaga, isang ordinaryong tao na, like si Onyok po, nung nag-audition siya, hindi po namin siya napili. Kasi wala po siyang alam sa acting eh. Dahil that time, mag 4 years old lang yata siya noon. Tapos, naawa kami kasi sabi niya noon, palabas siya, kunin niyo ako ha. Siyempre parang matouch ka naman ako, gusto talaga ng bata mag-artista. Pero hindi pa siya gano'ng makapagsalita. Pag-pogi lang siya, di ba? Pag ganyan-ganyan lang. Oo, pag ganyan lang. Tapos nung nandun na siya, ginawa namin, isali natin kawawa naman yung bata. Parang kahit extra lang, parang experience niya lang yung gusto niya ma-experience sa maging artista siya. Tapos nung nandun kami sa Botolan, may eksena kami ganun. Sabi ko sa director ko, Direk, sabi ko may mata yung bata. Sabi ko kahit di siya marunong umacting, pag nagdamonan yung mata niya. Kaya dati laging laki mata. Ang cute! Ganun. Tapos sabi namin ganun. Ginanawan ko, sabi ko, isa-shadow ko. Sabi ko, direct isa-shadow ko ha. Papa-actingin ko siya. Dok, gagayahin mo si Kuya Coco kung ano gagawin ha. Kaya kung ano ginagawa niya, pag wala ako sa camera, ako ma-acting, kasi ginagaya niya lang ako. Tapos sabi ko, direct, alam mo, may charisma yung bata. Sabi ko ganun, direct, gawa natin ng backstory. Anong backstory? Kunyari, na-ampun ko siya, nakita ko siya yung ganyan sa bahay. Ampunan, ganyan, niligtas siya. Yun, ganun, gumanon yung puweto. Hanggang sa naging si Onyok na siya. Ayan, naano na ng mga tao. Kaya siya kulot. Kasi kunyari, doon siya sa, lumaki sa Botolan. Ay, tadapan. Ay, tadapan siya. Tapos, si si Aura naman, sabi sa akin ni Sir Deo, po, merong sumisikat na bata sa viral, sa YouTube. Sabi niya gano'n. Tignan mo naman, baka pwede natin tulungan. Sabi ko, sige po, papuntayin niyo po dito, titignan ko. So, nagpunta si Onyok sa set, si Makmak sa set. Kakagraduate lang from grade 6. Wala rin siyang alam about acting, doon lang sa video-video niya. Tapos tinignan ko, sabi ko, parang karakter naman. Kasi ibig sabihin, masang-masa. Tapos sabi ko sa kanya, anong pangalan mo? Macnil po, mahihain. Sabi ko, o sige, mula ngayon, Makmak na lang ang pangalan mo. Sabi ko, ito backstory mo. Binigyan ko agad siya ng backstory. Oo.
Sabi ko sa kanya, sisiga-siga ka dyan sa tren, ganyan-ganyan, tapos dumaan sila Onyok, kinusunadan nyo, inaway-away nyo, si Onyok nagsumbong sa akin. And then after that, nagsumbong sa akin si Onyok dahil inapin nyo, nung sumugod ako gano'n, nagpanggap ka na siga, pero nung nakita mo ako, ay, parang gano'n. Tapos sabi ko, ang tatay mo dito, dating sundalo. Pero kaya hindi kanya pwedeng malaman na ano ka, na malambot ka, sabi ko sa kanya ganyan. O, ito yung kwento mo. Yun na, binuunan namin. Tapos, gano'n din, di pa siya marunong, tinuruan namin nila direct, pinagtulong-tulungan po namin. Hanggang sa natutunan po umarte. Kaya, ngayon po, sabi ko nga, yung mga bata rin na mga nanonood o sumusubaybay sa probinsyano, hinahangaan sila. Kaya yung mga bawat karakter nila, inaalagaan din namin na, dahil alam po namin na nakakapag-inspire po sila ng mga bata. And then, ganun din doon po sa pelikula, kumbaga parang, actually, last year ko pa sinasabi kay Vice, sabi ko, Bes, alam mo, magaling yung bata doon sa ano ko sa soap ko, baka gusto mong gamitin si Onyok. Eh kaso that time may nakakas na kami na mga bata. And then yun, natutuwa ako kasi yung mga batang si Onyok sa si Makmak, marunong sila sa buhay. Nakakapag-ipon, tapos ramdam na ramdam mo na mahal nila yung pamilya nila. Tapos this time, alam na nila yung trabaho ginagawa nila. Hindi para naglalaro lang, hindi lang to. Pag tinanong mo sila, ano gusto mo? Gusto ko po magkabahay. Gusto ko po makapag-aral. Yung alam niyo po, ang sarap ng pakiramdam kasi alam mo, hindi mo lang sila ginawang artista, kundi nabago mo yung buhay nila. Kaya, yun, kaya nakakatuwa dahil